Hindi hindi para magsaya, hindi para pakita sa tao anong activities natin in terms of worship una-una. But po sa ginagawa natin to, para sa akin, at least man lang magkaroon tayo ng kahit konting perception kung ano yung nakita ng mga sahaba ng panahon na nangyayari yung mga tinatalakay natin. Especially kung nandun tayo sa Akbara. Habang tinitingnan ko yung mga bundok, hindi nagtagal sa isip ko na malamang sa malamang, habang nangyayari yung Badr, ito din yung mga bundok, ito din yung scenery na nakikita nila that time. At in a way, nagpapasalamat ako na kahit pa paano, meron man lang akong nakita, umaasa ako na meron akong nakita na nakita din yung mga sahaba ng tayo na yun. At least meron tayong similarity sa kanila, kahit yun man lang. Pero aside from that, of course, yung pinakamalaking similarity na dapat meron tayo yung Tawhid. Yung Tawhid ng mga sahaba, ng Rasul, dapat pareho sa Tawhid. Inshallah. Speaking of Tabuk, doon muna tayo sa mga information about Ghazwatul Tabuk. Ang Ghazwatul Tabuk, Tabuk una-una, yung pagbanggit ng word, hindi siya Tabuk. Ang Ghazwatul Tabuk, nangyari siya sa ika-siyam na taon after ng Hijrah. So, tanong sa mga kapatid, ilang taon ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nung ibinigay sa kanya yung nubuwah, yung pagkapropeta? 42. Ilang taon? 40. Sagot. 45. Ilang taon yung in-spend ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Makkah bago sila mag-hijrah? 10 years. So, ilang taon na lang yung natira, kasi total 23 years, ilang taon na lang yung natira sa Madina na in-spend ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So, 13 years sa Makkah, 10 years na lang sa Madina. So, sinasabi ko ito para meron tayong time frame na napakaliit na nangyari ng Ghazwatul Tabuk sa sira. 10 years na lang yung nalalabi nung nag-hijrah sila. At nangyari yung Tabuk sa ika-9th year. At ang Ghazwatul Tabuk, subhanallah, sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dito lumabas yung pinaka-peak ng Islamic State noong panahon nila. Dahil never nakapagkala ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ng ganito kalaking number ng mga warrior, ng mga Muslim. Okay? Nangyari yung Badr, alam natin ilan yun, 300 more or less. Uhud, Khandaq, Hunayn, Mu'tah, lahat ito. Pero ang pinakamalaking gathering na nangyari sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang nangyari sa Ghazwatul Tabuk, kung saan ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nakapag-gather siya na 30,000 na capable na mga Muslim para pumunta na Tabuk. Kaiba sa mga naunang gazwa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa mga naunang expedition ng Propeta Muhammad, ang Ghazwatul Tabuk nung ipinanawagan ito ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siya ay fardu ain sa bawat capable na Muslim. In contrast sa Badr, nung nalaman nila yung intel na si Abu Sufyan nandiyan yung karaban, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinawag niya yung mga sahaba kung sino yung pumunta. Hindi siya obligatory. Unlike dito sa Ghazwatul Tabuk, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in-announce niya na lahat ng Muslim na kayang pumunta ng walang valid reason na hindi sumama ay pupunta.
Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillahi dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ina-address niya yung mga mananampalataya, infiru khifafan wa thiqalan. Humayo kayo ito man ay madali o mahirap sa inyo. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Makipaglaban kayo sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala gamit yung inyong mga kayamanan at mga sarili. Dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hindi ko alam sino yung nagsasalita kanina si Akhi Ibrahim tungkol dun sa mga bagay na hindi lahat ng ayaw natin masama at hindi lahat ng gusto natin maganda. At in a way, na i-relate natin doon sa Tabuk. Dahil nangyari yung gas sa Tabuk, subhanallah, nangyari yung gas sa Tabuk sa panahon kung kailan masidhi yung tag-init. Ngayon, tayo ay nasa buwan ng April. Tayo ay nasa buwan ng April. At palabas pa lang yung taglamig. Nakakaramdam pa tayo ng taglamig sa sitwasyon na to. Imagine, 2 months from now, gano'n kaya kasidhi yung init. Which is, sabi ng mga historian, dito nangyari yung gas sa Tabuk. Yung paglalakbay nila sa Tabuk, nangyari siya mid-July. Mid-July. Kung saan napakasidhi ng init. At ang gas sa Tabuk, meron siyang dalawang pangalan. Meron siyang dalawang pangalan. Unang-una, obviously, gas sa Tabuk, dahil yun yung destination nila. Ang pangalawang pangalan ng gas sa Tabuk ay ang Jaysh al-Usra. Jaysh al-Usra. Kahulugan niya ay hukbo ng paghihirap. Army of difficulties. Bakit? Subhanallah, nung ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung pagtawag sa army para pumunta ng Tabuk, katulad ng sinabi natin, kasagsagan ng init yun. July. April pa lang, April. Ngayon, June, July. 3 months pa lang. 3 months from now, imagine natin yung init. Ngayon pa lang, pag wala ka sa araw, sumakay ka ng sasakyan after mo mag-spend ng 10 minutes sa labas. Sakay ka ng sasakyan, aircon naman. Wala mga hawakan. So, April pa lang to. Pangalawa, aside from the init, nung panahon ng ipinanawagan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yung pagpunta sa Tabuk, yun ay panahon kung saan nagsisipaghinog yung mga prutas nila. Malapit na parating na yung panahon ng pag-ani. Isipin mo, sa Quran meron din kasi sinabi si Allah subhanahu wa ta'ala, yung paghahangad ng taong nagtatanim. Kamatali gaytin a'jabal kufara nabatuhu tumayahil yung patarahong para. Hindi siya related, pero sabi ni Allah, yung taong nagtatanim, makita lang niya yung rain, makita lang niya yung sign na uulan. Pag nalagay niya yung punla, natutuwa na yung nagtanim. Kumita na siya? Wala pa. Tumubo na? Wala na. Kalalagay niya lang. Hindi pa tumubo. Hindi pa niya nabenta. Wala pa siyang hawak na pera. Ang nakita niya lang, makulimlim. Hindi pa nga umulan eh. Pero subhanallah, Jayshul Usra. Hukbo ng paghihirap, sukdulan, eto na. Tapos na yung kulimlim. Tumubo na. Hinog na. Pupunin na natin, bet natin. Nanawagan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hindi nyo gagawin yan. Ang gagawin nyo bagkos, punta tayo ng Tabuk. Dito pa lang sa dalawa na to, yung katagang Jayshul Usra, worth it na. Subhanallah. Pangatlo, yung distance ng Madina papuntang Tabuk, needless to say, napakalayo. Napakalayo. Nasa gitna siya ng Madina at Damascus. At in fact, nakalapit natin sa Jordan. Napakalapit natin sa Jordan. So, napakalayo ng Tabuk. 3 hours. 3 hours sa sasakyan. Sa sasakyan. Imagine,
La ilaha illallah. Easy mode, di ba? Kung sa games, di ba, pipili ka easy, difficult, medium. Nakakahiya yung sitwasyon natin kung tutusin. At hindi yung kapitasan sa atin. It's just a statement kung ano yung katayuan ng mga sahaba. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Normal sa atin yun, hindi tayo lumaki dito eh. Hindi tayo taong disyerto. Pero yung mga sahaba, given na taong disyerto sila, even sa standards nila, mahirap pa din yun. Pero napagtagumpayan nila. Jayshul Usra. So, from Madina, bumiyahe sila ng Tabuk, at la ilaha illallah. Nakasasakyan tayo, nakakamelyo sila. At yung kamelyo nila, sabi ko hindi ako nagkamali, sa isang kamelyo, 30 tao yung nag-iikot-ikot. In turns. O ikaw naman bro, pagod na ako naman sasakay. 30 na katao. So tayo, lahat tayo nakasasakyan na. wala namang turns. Pangalawa, naka-aircon tayo, sila in the middle of July, sa kainitan ng araw. Pangatlo, hindi man lang tayo yes, malayo. Pero asphalt yung dinadaanan natin. Compare sa dinaanan ng mga sahaba na disyerto. So subhanallah, kahit saan natin tignan, it just shows na talagang itong mga sahaba deserve talaga nila yung kalukuran na iginawa nila sa kanila. So ito lang sinabi natin, ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa bawat gazwa, sinusubukan ng Rasulullah gawing anong tawag dito? Sinusubukan ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gawing itago kung saan siya pupunta. Minsan lalabas siya sa south, pero ang pupuntahan niya ay sa north or vice versa. Pero sa Ghazwatul Tabuk, bakit ginagawa nila yon? Dahil sa panahon nila, uso-uso yung espionage. Marami nagmamanman, especially sa Madina, dahil ito ay developing state. Marami silang kalaban na nakapalibot, yung mga tribo, at yun yung mga kalaban nila, especially yung Syria, yung Byzantine, tsaka yung Persia. Nasa radar na sila ng Persia at Byzantine ng Roman Empire, subhanallah. So, isa to sa mga tactics nila, isa to sa mga safety precaution nila, bakit nila ginagawa yun. So, nang dumating yung Ghazwatul Tabuk, hindi yun ginawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Since day one, lahat ng capable Muslim sasama, saan tayo pupunta, yung destination nila, lininaw na ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bakit? Para ma-prepare yung mga sahaba, bigyan sila ng oras na makapaghanda doon sa gagawin nilang paglalakbay.